pag nagtunubay na lang namin. Pag nagtunubay na lang namin. Kaya kami nagbebenta. Pang New Year. Pag walang paputok, hindi masaya. Malalakas na klase na paputok gaya ng atomic bomb at malalaking triangulo ang alok nila sa mga parokyano. Tila di alintana ang panganib. Kahit nga mga bata, nagbebenta sa kalsada. Ang pangalan ng paputok, halaw sa iba't ibang uri ng isda. Ang presyo, depende naman sa laki. 180 pesos ang 100 piraso ng plapla, 15 pesos ang piraso ng kabase, 50 pesos naman ang tuna, at ang dugong, 180 pesos. Makanganib din, baka mawala lang daliri. Mag-iingat na lang, hindi ko na lang hahawakan, sintihan ko na lang ng stick. Pansamantalang nahinto ang pagbebenta ng dumaan ng police mobile. Ilang oras bago magpalit ang taon, pakiyawan ang bentahan ng mga paputok sa mga firecracker stall sa Barangay Turo. Halos mapuno ng fireworks ang sasakyan ni Rene Bugayong na taga-Tarlac. 15,000 pesos ang naubos niya sa paputok para maibida sa mga kamag-anakang balikbayan ang New Year celebration sa Pilipinas. Dumaan ako dito para makabili, para mas makamura. Masaya ang pagsalubong kasi may mga bisita. Minsan lang sila dumating para masaya naman, para kakaiba. Kahit paulit-ulit ang paalala ng mga kinaukulan na huwag magpaputok, tila nakasanayan na talaga ng mga Pinoy ang maingay na pagsalubong sa bagong taon. Ang ilang tindahan nga, said ng mga estante. Maganda ang bentahan ngayon at maraming namili. Siguro pampalis ng malas. Dinaranas natin ngayong mga nagdaang kalamidad. Siguro para mawala. May kabagalan naman ang daloy ng trapiko papuntang Bukawi dahil na rin sa mga kababayan nating naghahabol sa pamimili ng paputok. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Meron po tayong mga kababayan na humahabol na makauwi sa kanilang mga probinsya para sa pagsalubong sa taong 2010. Pero dahil ang ilan sa kanila ay medyo nahuli na at lang kanilang magsisibiyahe, inaasahan na nilang sa daan sila aabutan ng pagpalit ng taon. Nakatutok si John Consulta. Mula sa bilang na 500 bus nitong bago magpasko, wala pang 100 bus ang nagtungo dito sa Araneta Bus Terminal para bumiyahe ngayong bisperas ng bagong taon. Kaya ang mga last-minute na pasahero, kanya-kanyang diskarte para mauna sa pagkuha ng masasakyan. Ang ilan, mas pinili raw ang bumiyahe ngayong araw para makaiwas sa siksikan. Last year, nakikipagbalyahan ako dun sa may pintuan. Siksikan. Kaya ngayon na lang kami babiyahe. Wala nang masyadong pasahero. Ang ilang mga biyahero, tanggap ng sa kalsada na aabuti ng palitan ng taon. Katulad na lang ng mga pasahero ng bus na ito na biyahe ng 12 oras patungong Northern Samar. Kaya ang 3 taong gulang na pasaherong si Iya, nagbitbit na ng maliit na torotot para magamit sa pagsalubong sa bagong taon habang nasa biyahe. Ang driver naman na si Mang Mauro, idadaan na lang daw sa pagbusina ng kanyang bus habang nasa biyahe sa oras na pumalo ng alas 12 ng hating gabi mamaya. Ganun na lang ginagawa namin. Siyempre, nasa kalsada kami nag-New Year. Kahit maliit lang ang bilang ng mga bumiyahe ngayong araw, tuloy-tuloy pa rin naman ang mahigpit na pag-iinspeksyon sa Araneta Bus Terminal. Lahat ng mga bagahe, masusing iniinspeksyon para matiyak ang seguridad ng lahat ng mga sasakay. Kabilang sa mga nakumpiska ay ang mga paputok, pailaw at fountain na ito na mahigpit na pinagbabawal sa mga bus para makaiwas sa peligro. Because of the heat coming from the engine at saka yung ating panahon ngayon medyo mainit. So baka mag-trigger ito at mag-spark nandiyan dyan yung danger. Pinaghahandaan naman ng Araneta Bus Terminal ang inaasahang dagsa ng mga pasahero mula sa mga probinsya pabalik ng Maynila simula 2 hanggang 4 ng Enero. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Maaga pa lang, maingay na sa ilang kalye sa Tondo sa Maynila dahil sa mga batang nagpapaputok. Ang ilang mga tigasin naman doon, yung mga macho man, naku, naging tradisyon na pala doon na sila'y magdamit babae. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar. Mel, narito ko ngayon sa second floor ng isang bahay dito sa Barangay 82 dito sa Tondo, Maynila. At ipapakita lang natin sa mga manonood itong itsura ng bahay dito sa loob ng tahanan na ito na pag-aari ni Kapitan Rani Dakay. No? Yung mga bata rito, Mel at Mike, natutulog muna dahil mamaya ay magiging abala na sila sa pagsalubong sa bagong taon. Siyempre, ang panonoorin nila ay 24 oras. Kaya nakikita natin yan, Dito sa kusina naman nila, Mike at Mel, nakahanda na rin yung
hotdog, queso de bola, at yung mga prutas, syempre, hindi nawawala sa mga tahanan dito sa Tondo. At syempre, ang punong abala rito ay yung mga magulang. Dito sa baba ng bahay nila, Mel, ay nagluluto yung ina, si Nanay Alma. Siya yung asawa ng kapitan. Medyo mahirap lang bumaba. Ayan na, ito na si Nanay Alma. Ano ba yung niluluto natin dyan? Carbonara. Carbonara? Medyo sosyal Oo nga kahit pa paano, naghihirap ang buhay natin. Kailangan naman magpakasosyal. Kaya naman pala, beauty ka pa rin naman, nanay. Dito naman sa labas, Mel, ito yung pinakamagulong parte ng Tondo dahil may street party. Yan na. Nakikita na. Ang saya-saya naman, Nakikita na yung gulo ng mga bata rito. At kanina, Mel, ay naglibot kami sa paligid nitong Tondo, nitong Barangay 82. At kakaibang paghahanda ang ginawa nila sa pagsalubong sa bagong taon. Sa kalye rito sa Barangay 82 Tondo, nagkalat ang mga batang ito. Ang parte ng perang nakuhang aginaldo nitong Pasko, ibinili ng mga paputok. Sinabi na ng DOH na Piccolo ang numero 1 sanhi ng aksidente mula nitong Pasko. Pero ang mga bata, tila ginagawa lang laruan ng mga Piccolo. Ang ilang bata hindi nagkasya sa Piccolo. Mas malakas na paputok ang pinagtripan. Sa isa pang kalye, mga bata rin ang bumida sa papaputok. Ang tawag nila rito, King Kong, dahil sa laki at lakas ng pagsabog. May kanya-kanya ring estilo para mapasaya ang bagong taon. Si Lolo Wilfredo, wala raw natanggap na regalo nitong Pasko at bagong taon. Kaya ang regalo niya sa sarili, nagpakulay ng buhok kahit siya'y semi-kalbo. Di ba may regalo kayo ngayong bagong taon sa sarili nyo? Ano yon? Pakulay ng buhok. Wala naman kayong buhok Yun nga ang nilululo ko kulay. Anong kulay yan? Pula. Pula ba yan? Orange yan Kulay tae! Kumain ka na? Aminado ang mga residente rito na tinamaan sila ng sunod-sunod na kalamidad nitong 2009. Kaya si Mang Jun, mga prutas lang ang inihain sa mesa. Uso naman daw ang bigayan. Ang manok na ito, regalo ng kanyang kapitbahay na pagsasaluhan nilang mag-anak mamayang gabi. Bakit ngayon hindi kayo naghanda? Kasi mahirap ang buhay. Kailangan magtipid. Pwede masabi ng mga prutas sa ganyan, mga bilog. Ayan, ba't bumili kayo ng mga prutas? Para sa swerte daw, sabi nila. Pero karamihan, kahit kapos sa budget, naghanda ng mga pagkain. May mga minatamis at halaya pa silang niluto na ipamimigay sa mga kapitbahay na walang panghanda. Ayan na naman. Natuwaan na tradisyonally ang pagbibihis babae ng mga siga ng Tondo. Kanya-kanyang gimmick ng kasuotan. Alam mo, Mel, hindi na ako makakilos sa dami ng mga tao rito, no? Pero itong makukulit na bata, nag-e-enjoy lang ngayong bagong taon. Itong mga nasa likod ko, pamorningan na ito at street party hanggang mamayang alas 12 ng madaling araw. Balik sa inyo dyan! Happy New Year sa inyo dyan, mga taga-Tondo, at maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. May kasiyahan rin po sa lansangan ang mga residente sa Barangay Ibayo sa Taguig. Ambag-ambag sila sa handa at sa parafol. Napagkasunduan din nila na bawal magpaputok sa kanilang lugar. Ang nakatutok naman ay si Bernadette Reyes. 30 kilong baboy at samot-saring rekado pang minudo ang pinagtulong-tulungang hiwain ng magkakapitbahay sa Casiano Street, Barangay Ibayo sa Taguig. Isa lang daw ito sa ihahanda nila sa New Year countdown at street party na gaganapin mamaya. Tulong na namin sa kanila lahat to para masaya kami lahat, para sa kanilang lahat to, pag maghirap